Binasa mula sa aklat ng karunungan. Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba mula sa iyong maharlikang trono sa langit. Pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento, ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga matapos masdan ang kamanghamanghang gawang iyon. Tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay, kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga ginto't pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham, kaya't ang bayan niya'y Kanyang inilabas na lugod. Nang Kanyang ialis, umaawit sila ng buong gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. May mga bagay sa buhay na nakakamit lamang natin sa pamamagitan ng pagtsatsaga. Alam natin na si Thomas Edison ang nag-imbento ng bombilya. Ngunit nakuha lang niyang paandarin ito pagkatapos niya subukan ng 10,000 beses. Kung sumuko siya pagkatapos ng 9,000 beses, wala tayong mga bombilya ngayon. Sabi nga niya, "Hindi ako nabigo. Nakakita lang ako ng 10,000 paraan na hindi gagana." Ika nga nila, marami sa mga kabiguan sa buhay ay ang mga taong hindi napagtanto kung gaano sila kalapit sa tagumpay nung sila ay sumuko.
Ang ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagpupursige sa pananalangin. Yung masamang hukom ay walang pakialam sa katarungan o katotohanan. Iniisip lang niya ang kanyang sarili. Kaya hindi siya kailanman makikinig sa isang babaeng balong walang kita o kapangyarihan. Wala siyang anumang bagay na kakailanganin ng hukom. Kaya alam natin na malabo na makuha ng balo ang paghatol na pabor sa kanya. Kaya ang tanging magagawa lang ng balo ay mangulit. Araw-araw, 24/7, kapag bumangon na ang hukom sa umaga at bubuksan niya ang pinto, ay, nandun na yung balo. At natakot pa nga ang hukom na baka saktan siya ng balong ito, no? Kaya bumigay na rin ng hukom para iligtas ang kanyang sarili. Kung ang tiwaling di makatarungan at makasariling hukom na ito ay susuko sa mga pakiusap ng isang matyagang hamak at walang kapangyarihang balo, gaano pa kaya ang Diyos na siyang lubos ng katotohanan, katarungan at pagmamahal? Jesus wants to tell us, huwag kang bibigay. Hayaan mong si God ang bumigay. Ang problema ay madalas tayong sumusuko sa pagdarasal kapag hindi natin agad nakukuha ang gusto natin. Nawawalan tayo ng tiwala. Nagdududa tayo sa kabutihan ng Diyos. Nagtatanong tayo kung nakikinig ba ang Diyos sa atin. Hindi ito nakakagulat dahil sa mga panahon ngayon, sa panahon ng mga instant, nakukuha ng mga tao ang gusto nila sa isang iglap lamang. Kung gusto mong kumain, nandiyan ang instant mommy. 5 minutes, may mommy ka na. Gusto mong manood ng sine, nandiyan ang streaming movies. Press a button, anumang movie gusto mong panoorin, available. Nandiyan ang high-speed internet sa palad mo, kaya anumang gusto mong malaman, pwede mong i-google. Instant, kaagad-agad. Pero hindi ganun ang Diyos. Hindi natin siya makokontrol sa parang remote control. Iginagalang natin ang Diyos. Ang Diyos ay may sariling oras, sariling karunungan. Ang mahalaga ay patuloy na manalangin, patuloy na humingi. Ano po ang punto para sa atin ngayon? Magiging mabisa lamang ang panalangin kung ito ay hindi tumitigil. Naalala natin yung halimbawa ni Santa Monica. No? Pinagdasal ni Santa Monica ang makasalanan niyang anak na si Agustin. Siya'y nag-ayuno, nagdasal, umiyak para sa kanyang anak sa loob ng 18 taon. At hindi siya nawala ng tiwala na ang kanyang anak ay magbabalik loob. At dahil doon, ang kanyang anak ay naging santo, no? Saint Agustin. Kaya ang tiyaga ay nakasalalay sa paniniwala. Isang beses bumisita ako sa Laguna, kasama ko yung ilang mga mayayaman naming parokyano. At meron dong nanlilimos na sumama sa amin. No? Hindi siya talaga tumigil. Sinundan niya kami. At alam ko, naniniwala siya na, naku, mayaman itong taong ito. Siguro magbibigay ito. No? So, yung paniniwala na yun, talagang yun ang pinanghahawakan niya. Kaya hindi kami tinantanan. Ang ating pagpupursige sa panalangin ay nakabatay rin sa paniniwala na ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama. Naniniwala tayo na, ako, itong Diyos na ito, itong Ama, ay bibigay rin ito. Maraming grasya ang binibigay ng Diyos kahit hindi naman natin hinihiling. Ngunit may ilang mga biyayang pinagkakaloob lang sa atin kapag hinihiling natin ito. Kaya mga minamahal na kapatid, humingi at ikaw ay makakatanggap. Sa totoo lang, hindi naman ang Diyos ang nakikinabang sa ating pananalangin, kundi tayo, di ba? Dahan-dahan na ayon natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos at unti-unting nakikita natin ang Kanyang nakikita. Sa ating pagdarasal, nagkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang ating mga problema sapagkat nagiging mulat tayo kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Naalala ko binahagi ni Coco Martin, sabi niya,
ibinigay ng Diyos ang 15 sa aking 10 petisyon. God gave 15 out of my petitions, my 10 petitions. So, dahil sa kanyang pananalangin, nakita niya kung paano kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya huwag mawala ng pag-asa kung ang mga bagay ay hindi nangyayari kaagad. Magtiyaga, tulad ng balo sa Ebanghelyo, at magtiwala na sasagutin tayo ng Diyos. Marahil ang sagot ay hindi, maaring hindi pa. Ngunit palaging kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, huminto na ba ako sa pagdarasal nung di ko nakuha ang aking kahilingan? Paano ko lalago sa pagtsatsaga sa aking buhay panalangin?